Ang mga astronaut at cosmonaut ang mga naunang taong nakipagsapalaran sa labas ng ating planeta. Kaakibat nito ang kanilang mga report ng mga kakaiba at hindi may paliwanag na sighting sa space. Mula sa mga glowing orbs hanggang sa mga fast-moving unidentified objects, ang mga encounters na ito nagdulot ng mga spekulasyon sa kung ano ang maaaring nakatago sa labas ng ating atmosphere. Minsan nang inilarawan ni Buzz Aldrin ang isang misteryosong object, sinusundan ng Apollo 11 habang papunta ito sa buwan. Paglapag ng isang saucer-like craft sa isang Air Force base na sinasabing na-witness ng isang astronaut. Pulsating UFO na isang Soviet cosmonaut naman ang nakakita. Optical illusions lamang ba mga ito? Space debris o isang bagay na talaga namang extraordinary? Habang ang ilan ay may paliwanag, ilan sa mga reports na ito ay nananatiling unresolved. Kung ang mga tao naglakbay sa labas ng hangganan, nakakita ng hindi may paliwanag, ano kayang sinasabi nito tungkol sa kung ano talaga ang nasa labas ng ating mundo? Ang cosmonaut na sakay ng Salyut 7 nagsanay para sa bawat posibleng senaryo, mga malfunction, space debris, bigla ang pagkawala ng oxygen. Ngunit hindi sila handa sa nakita nila noong summer ng 1984. Ang Soviet Space Station Salyut 7 ay isang technological marvel na nag-orbit sa ibabaw ng Earth. Sakay nito ang 6 na veteranong cosmonaut, sina Leonid Kizin, Vladimir Solovyov at Oleg Atkov. Ilang buwan ng sakay ng space station. Nagsasagawa ng mga eksperimento at maintenance. Kalaunan sumama sa kanilang 3 pang cosmonaut, sina Svetlana Savitskaya, Igor Volk at Vladimir Zanivekov. Nabuo nila ang isa sa pinakamalaking crew ng Soviet cosmonaut sa space. Tapos ay may nangyari. Noong una, kakaibang glow lamang sa labas ng space station. Isang liwanag, mainit at mahinang liwanag na tumatagos sa maliliit na portholes ng Salyut 7. Ang mga cosmonaut dali-daling pumunta sa kanilang observation windows para silipin kung ano ito at ikinagulat nila ang kanilang nakita. Sa labas ng salamin nakita nila ang malaki at kumikinang na mga nilalang palutang-lutang sa vacuum ng space. Ang kanilang nagniningning na anyo ay kahawig ng mga anghel. May napakalaki at kumikinang na mga pakpak. Baka sa kanilang mga mukhang kapayapaan, parang tao. Ang mga cosmonaut ay nakaramdam ng kapayapaan, isang kakaibang euphoria. Sa loob ng halos 10 minuto nanatili ang mga sinasabing angel-like figures. Hindi sila nagsasalita, hindi kumikilos, nanonood lamang at tapos ay kung gaano sila kabilis lumitaw, ganun din kabilis silang nawala sa kadiliman ng space. Pagbalik sa Earth, ang crew ay nag-atubiling iulat ang kanilang nakita. Ang pundasyon kasi ng Soviet space program ay precision at science, hindi na mga pangitay ng celestial beings. Ngunit nang sabihin ng lahat ng 6 ng cosmonaut ang pare-parehong mga detalye, nakinig ang mission control. Ginawang classified ang insidente. Officially, walang nangyari. Gayunpaman ang bulong-bulungan sa insidente ay lumabas pa din. Naniniwala ang ilan na nakasaksi sila ng isang bagay na hindi kayang unawain ng tao, mga nilalang mula sa ibang mundo o maging mga guardians na nagbabantay sa sangkatauhan. Ang Salyut 7 encounter ay nananatiling isa sa mga pinakamisteryosong events sa space exploration. Ngunit hindi lang ito ang unexplained sightings. Sa kabilang panig ng karagatan, sa Edward Air Force Base, isa pang lalaki, isang Amerikanong astronaut ang nakaranas at nakakita ng unknown. Ang Edwards Air Force Base ang sentro ng experimental flight testing ng Amerika noong 1950s. Lugar kung saan binasag ang sound barrier, kung saan sinusubukan ng mga pinakamahusay na mga piloto ang limitasyon ng teknolohiya. At dito rin nasaksihan ni Major Gordon Cooper na kalaunan naging astronaut ng NASA, ang isang bagay na hindi may kukumpara sa kahit anumang aircraft na gawa ng tao. 1957, pinangungunahan ni Cooper ang isang test kung saan pinalipad ang isang high-altitude experimental aircraft. Isang grupo ng mga military photographers ang nag-set up ng mga kamera para makuna ng test. Ngunit habang iniiskan nila ang kalangitan, may isang hindi inaasahang bagay ang lumitaw. Isang metallic saucer-shaped craft, tahimik na bumababa mula sa kalangitan.
palutang-lutang sa ibabaw ng lupa. Precise ang galaw nito, hindi naapektuhan ng hangin o anumang turbulence. Nagulat man ng mga photographer ay well-trained naman ang mga ito kaya't nakuna ng bawat sandali sa kamera. Pagkatapos ay tila nalaman ng craft na inoobserba nito. Bigla lumipad ng napakabilis, pabalik sa kalangitan at biglang nawala. Agad pinadala sa Washington ng film, ginawang classified at sa kabila ng pagiging mataas na opisyal ni Cooper, hindi siya pinahintulutang makitang muli ang film. Ngunit alam niya kung anong nakunan. Nang tinanong siya tungkol dito ilang taon na lumipas, ito ang kanyang sinagot. It was a real UFO recorded on film, and it was covered up. Hindi naman ito ang kaisa-isang karanasan ni Cooper sa unknown. Ilang taon bago nito, isang Air Force pilot si Cooper na nakaistasyon sa Germany. Doon nakita niya at ng mga kasamahan niyang piloto ang mga fleets ng UFO na lumilipad sa kalangitan. Hindi pangkaraniwang mga crafts, walang wings, walang visible propulsion, gumagalaw ng salungat sa physics. At nang siya'y naging astronaut ng NASA, sinasabing higit pa ang kanyang nakita. Sinasabi ng ilang accounts na nakakita raw si Cooper ng UFO habang nag-orbit sa Earth sa Mercury Atlas 9 mission noong 1963. Nananatiling extraterrestrial life believer si Cooper. Naging advokasya niya ang full alien disclosure hanggang sa kanyang mga huling sandali. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa mga karanasang ito. Sa kabilang dako ng mundo, sa Soviet Union, isa pang crew ng space station sa pagkakataong ito sakay ng Salyut 6 ay naka-encounter din ng isa pang kakaibang bagay. Ang ugong ng mga life support system, kaluskos ng radio transmissions, ang tanging tunog na marinig sa loob ng Salyut 6. Nag-orbit sa itaas ng Earth sa malawak na katahimikan ng space. Ang mga cosmonaut na sina Vladimir Kovalyonok at Alexander Ivanchikov ay nasanay sa isolation. Ngunit wala nakapaghanda sa kanila sa kanilang nakita sa araw na yon noong 1978. Nagsimula ito bilang isang malayong liwanag na gumagalaw laban sa kadiliman ng space. Noong unay nakala ni Kovalyonok na isa lamang itong satellite o space debris, mga bagay na madalas lumilipad kasama nila sa kanilang orbit. Ngunit habang lumalaki ang liwanag, naging kakaiba ang paggalaw nito. Hindi ito sumusunod sa isang predictable na path tulad ng isang space junk. Ito'y kontrolado, tila sinadya. Ang dalawang cosmonaut sumilip sa porthole, hindi makapaniwalang nanonood habang papalapit ang object. Metal ito, hindi katulad ng anumang spacecraft na nakita na nila. Ang galaw ay salungat sa anumang paliwanag at ang object nagpupulsate ng light, parang buhay ito. Ilang minuto itong nanatili sa pwesto, tila pinagpamasdan sila. Pagkatapos ay sa imposibleng acceleration, lumipad palayo, naglaho sa space. Nagtinginan ng dalawa, hindi mapakali, walang gustong unang magsalita. Ang pagre-report ng ganitong klase mga bagay maaaring ikasama nila. Masira ang kanilang imahe, mawalan ng trabaho. Ngunit alam ni Kovalyonok kung ano ang kanyang nakita. Kalaunan na inilarawan niya ang craft bilang structured at intelligent, hindi lamang isang trick of the eye o space debris. Hindi sila nag-iisa sa orbit. Makalipas ang ilang taon, ang isa pang cosmonaut, si Musa Manarov, nagkaroon din ng sarili niyang encounter na muling hahamon sa limitasyon ng pangunawa ng tao. 1991 ang cosmonaut na si Musa Manarov, ilang buwan nang sakay ng Mir Space Station. Nag-orbit sa Earth, nagsagawa ng mga eksperimento, tinitingnan ang asul nating planeta. Isang veterano sa spaceflight, gumugol na ng oras sa Mir noong huling bahagi ng 1980s. Alam niya kung ano ang itsura ng space debris, kung paano naglalaro ang liwanag sa malawak na kadiliman at kung paano kumilos sa mga bagay sa microgravity. Kaya naman na makita niya ang object na ito, alam niyang ito'y kakaiba. Nagre-record siya ng regular na footage ng Progress, isang resupply ship, isang automated cargo spacecraft na nakadock sa Mir para maghatid ng mga supply. Sa pamamagitan ng kamera, nakita niya ang isang unidentified object, palutang-lutang sa hindi kalayuan. Sa una, tila isang piraso ng detached debris, marahil isang bagay na nasira sa oras ng docking. Ngunit pagkatapos ay gumalaw ito.
Hindi tulad ng mga space debris, hindi tulad ng anumang nakita ni Manarov. Nag-hover ang object tapos nag-iba ng direksyon, tapos umikot sa kontroladong paraan, tila nagmamasid. Dati nang nakakita ng kakaibang bagay si Manarov, ngunit iba ang isang ito. Patuloy ang kanyang pag-film, kinuna ng bawat segundo, alam niyang kung ano man ito, kailangan itong idokumento. Sa loob ng ilang minuto na natili ang object, tapos ay sa isang iglap, nawala ito sa space. Di kalaunan nagsalita si Manarov tungkol sa insidente. Maingat sa kanyang mga salita. Alam niya kung gaano kadaling ipagsawalang bahala ang mga bagay na ito. Ngunit nakita niya ito, kinunan niya ito ng video at hindi lang siyang nakaranas ng kakaibang bagay sa labas ng Earth. Ilang dekada na ang lumipas, malayo sa Mir, ang crew ng Apollo 10 ay nakarinig ng nakakakilabot na tunog sa katahimikan ng space. Isang bagay na sa kalaunan ay makikilala bilang musika ng buwan. May 1969, 2 buwan lamang bago ang unang pagtapak ng tao sa buwan, ang Apollo 10 nauna nang naglakbay papunta sa moon. Ang misyon ay isang dress rehearsal para sa makasaysayang Apollo 11 landing, isang huling test sa mga systems at procedures. Ang Command Module Pilot na si John Young, Lunar Module Pilot na si Eugene Cernan at Commander Thomas Stafford ay walang tigil na nagsanay. Alam nilang susubukan nila ang limitasyon ng human exploration, ngunit ang hindi nila inaasahan at walang naghanda sa kanila tungkol dito ay ang isang kakaibang tunog. Nangyari ito habang ang kanilang spacecraft ay nasa far side of the moon, lugar kung saan imposible ang radio contact sa Earth. Sa sandaling iyon, nag-iisa lamang sila. Walang boses mula sa mission control, walang interference mula sa atmosphere ng Earth, katahimikan lamang ng space. Tapos ay sa pamamagitan ng kanilang mga headset, nagsimula ito. Isang kakaibang noise ang kanilang narinig, isang sipol, parang musical hum, naririnig sa kanilang communication system. Sound outer spacey, doesn't it? Do you hear that? That whistling sound? Hindi ito static, hindi interference mula sa araw. Ito ay ibang bagay. Ilang minuto nagpatuloy ang nakakatakot na tunog. Nakikinig lamang ang mga crew. Walang paliwanag, walang malinaw na pinagmulan. Tapos nawala ang tunog. Nag-iwan lamang ng mga katanungan. Pagbalik ng mga astronaut sa Earth, binanggit nilang insidente sa kanilang debriefing, ngunit dinismiss ito ng NASA. Ang mga transcript, itinago. Ang mga recordings, itinago sa archive. Sa loob ng ilang dekada na natiling lihim at nakatago ang mga pangyayari hanggang sa na-declassify ang mga file pagkaraan ng ilang taon na siya nagmuling nabukas ng ilang mga haka-haka. Radio interference, trick of the mind, o ibang bagay. Nanonood lamang, naghihintay, hindi kayang maunawaan ng tao. Ang istorya ng Space Angels ng Salyut 7 ay isa sa pinakamisteryoso at pinagdedebatihang legends sa space history. Ngunit ang pinakaunang public reference sa event na ito ay tila galing sa ilang Western UFO literature at conspiracy theory circles. Hindi galing sa Soviet o Russian Space Agency report. Hindi maliwanag kung paano nagsimula ang istorya, ngunit naging sensationalized na ito sa paglipas ng panahon. At dahil walang Soviet o Russian official reports na magkukumpirma sana sa pangyayari, ilang theories ang lumabas. Kasama sa space mission na matitinding isolation, stress at mga hamon sa oxygen regulation, at ang hypoxia o kakulangan ng oxygen sa utak o space adaptation syndrome, maaaring mag-cause ng hallucination at altered perception. Ang mga kumikinang na entity marahil ay dahil sa light reflections ng araw na tumatama sa surface ng spacecraft. Ang mga cosmic ray na nagdudulot ng maikling pagkislap ng liwanag sa mga mata ng mga astronaut ay maaaring nakadagdag sa mga visual distortion. At ang mga Soviet cosmonaut ay nagmula sa isang kulturang lubhang naiimpluwensya ng mythology, folklore at religious iconography. Ang itsura ng mga angels ay maaaring isang subconscious interpretation ng kakaibang visual stimuli sa space. Bagamat nakakaintriga ang kwento ng Salyut 7 Angels, walang matibay na ebidensya na totoong nangyari ito.
Ang pinakaposibleng paliwanag ay isang kombinasyon ng psychological at optical phenomena na nararanasan sa ilalim ng matinding kondisyon ng paglalakbay sa space. Kung ang mga cosmonaut ay nag-report ng ganitong di pangkaraniwang event, malamang ay mali ang interpretation o nagbago na sa paglipas ng panahon. Sa kaso naman ni Gordon Cooper, sa kabila ng matindi niyang paniniwala sa mga UFOs, hindi niya kailanman sinabing may nakita siyang UFO sa kanyang mga NASA missions, particularly ang Mercury Atlas 9 noong 1963 at Gemini 5 noong 1965. Ang UFO encounter sa Edward Air Force Base, hindi si Cooper ang nakakita. Nakita ito ng dalawang crew na si James Beatty at Jack Gettis. Sila ang nakakita at nakunan nila ang craft. Binigay nila ito kay Cooper at ayon sa kanya, tiningnan muna niya ang na-develop na mga litrato bago ito pinadala sa Pentagon. Maliwanag daw ang kuha ayon kay Cooper na siya nagpapakita ng isang UFO. Nananatiling isa sa pinaka-credible na astronaut si Gordon Cooper na nagsalita publicly tungkol sa mga UFO. Pero ang kanyang mga claims, hindi verifiable evidence hanggang hindi inilalabas ang 1957 film. Kung meron man, mananatili itong anecdotal testimony at hindi confirmed UFO encounter. Ang Salyut 6 UFO encounter noong 1978 mahirap i-verify. Wala kasing public record tungkol sa kahit anong sighting sa mga panahong iyon. Ngunit noong 1981 sa pares na Salyut 6, may detalyadong UFO reports si Vladimir Kovalyonok. Nireport niya na nakakita siya ng kakaiba at mabilis na gumagalaw na object na nagbago ng hugis. Ang bagay, di umano'y sumabog na walang tunog, nag-iwan ng isang cloud-like formation na di kalaunan ay naglaho. Inilarawan niya ito bilang something mechanical, hindi isang natural na phenomenon tulad ng isang space debris. Ngunit kung bibigyan ng lohikal na paliwanag, maring isang nasirang satellite ang nakita ni Kovalyonok o maring isang space debris na nagre-enter sa atmosphere ng Earth. Ang pagsabog maring isang biglaang gas discharge o reflection lamang ng ilaw at ang Soviet Union hindi kinukonsidera ang event bilang isang UFO encounter. Isa naman sa pinakadokumentadong astronaut UFO encounter ay ang kaso ni Musa Manarov. May video kasi ito. Ngunit kahit si Manarov, hindi sinasabing alien ito kahit aminado siyang kakaiba at hindi may paliwanag ang galaw ng object ng mga panahong iyon. Sa mas mga bagong analysis, sinasuggest na space debris ito maaaring parte ng Progress vehicle na na-detach, palutang-lutang sa orbit. Ang mga space mission kadalasan nagre-resulta sa ilang space debris gaya ng mga bolts, insulation or ice particles na minsan ay nagmumukhang kakaiba dahil sa reflection ng sunlight at galaw nito sa microgravity. Di kalaunan sinabi mismo ni Manarov na space debris ang pinakaposibleng explanation ng kanyang nakita. Pagdating naman sa Apollo 10 moon music, may ilang logical explanations ang inilabas sa mga scientists at engineers. Posibleng dahilan ay ang radio interference sa communication system sa pagitan ng lunar module at command module. Maaring feedback o crosstalk sa pagitan ng mga onboard VHF radios. Maaari ding plasma waves nag-i-interact sa electronics at radio frequencies ng spacecraft. Walang atmosphere ang moon, ngunit ang interaction ng solar wind at metal surface ng spacecraft maaaring makapag-generate ng mga kakaibang tunog. At ang event, hindi naman isinikreto, hindi ito classified, hindi lamang well-publicized hanggang noong 2000s, kung saan nabuo ang ilang conspiracy theories. Isang misteryosong lugar ang kosmos at mas lalong tumitindi ang ating pagkamangha ng dahil sa space exploration. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa panahon ng science at technology, hindi lahat ay may malinaw na paliwanag. Nakakadagdag man sa kakaibang experiences na ito ang psychological at physical effects ng space exploration. Hindi nito mabubura mga salaysay ng mga highly trained cosmonaut at astronauts na nagsasabing nakakita sila ng isang bagay na hindi may paliwanag. Marahil ito ay mga ilusyon lamang, mga tricks of light, interference sa radio, o natural phenomena na hindi pa natin nauunawaan. O marahil nakatago sa mga static, mga reflections, at mga bulong ng cosmos, may isang bagay na nanonood at naghihintay.
Kung sa bagay nga naman, sa walang hangganang laki ng universe, sino magsasabing nag-iisa lamang tayo? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.